Magandang umaga. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay nilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang ating talatang titingnan ngayon sa araw na ito ay Roma 3:23 at nagsasabi at ito po ay nasasaad. For all have sinned and fall short of the glory of God. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kamakailan na pag-usapan natin na yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng talatang John 3:16 na nagsasabing, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At yan po yung pag-ibig ng Diyos sa sansinukob. Ganun kalawak at lalim yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya lang, tulad ng makita natin kanina sa Roma 3:23, every one of us sinned. We fell short of God's glory. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay samut-sari yung mga pinagdaraanan natin, mga challenges, no? Mga sakit, lahat na lang ng problema sa buhay ay ating pinagdadaraanan sapagkat tayo nga ay nawalay sa Diyos. Pero tulad ng sinasabi po ng salita ng Diyos, mayroon pong pag-asa. At ang pag-asa na yan ay sa pamamagitan ng ating pagpapanumbalik sa ating Diyos. No, paano tayo manumbalik sa Kanya? Una sa lahat, kilalanin natin na tayo ay makasalanan. No? Aminin natin na tayo ay ay nalihis ng landas. Tayo nawalay sa presensya ng Panginoon. Kasi tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang kasalanan at ibang mga hamon sa buhay. Pero there is hope, tulad sinabi po natin, and ang paanyaya ng Panginoon sa atin is that we come back to Him. And we just have to acknowledge our sin, we need God in our lives, and that we open our hearts para tayo ay makalapit sa Kanya at magkaroon tayo ng kasariwaan na ating relasyon sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin na kami po ay inyo pong minahal. Kami po ay inyo pong nilikha para kami po, O Diyos, ay kaisa namin ang iyo pong presensya, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po inawali sa inyo. Ang amin pong buhay ngayon, Amang Banal, ay wala pong kabuluhan. Maliban na lamang kung ikaw ang Diyos na pumupuno ng aming pong mga puso. Ikaw ang Diyos na kasama po namin. Salamat po, O Diyos. I pray, Father God, as we continue in even our lesson for today, that you would give us knowledge and wisdom as we continue on with our training and review, and that, Lord, we may not only learn the nitty-gritty of the exam, but we would also learn the value of life. That we will also appreciate, Father God, that apart from God, apart from you, there's nothing much we can do. Salamat po ng marami. Lord, we entrust to you the rest of this time. Even we ask for a stable internet connection, and we pray for those still coming in to join us in our class today. This we pray in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Okay, so there you are. Tayo ay magpapatuloy ngayon sa ating aralin, and tulad po ng sinabi po natin, tayo ngayon ay while nasa yugto na po ng pangatlong bahagi po ng organ system. No, ating pong kahapon napag-aralan po natin yung patungkol sa mga iba't ibang mga muscles, no, na kung saan ay yung muscles na yan, tulad na sinabi po natin, ito ay malaking tulong, ito ay nagbibigay sa atin ng movement, ito ay nagbibigay sa atin ng locomotion, ika nga, no, upang tayo ay makakilos. At ngayon, pero bago natin tutunghayan ang lesson for today, which is the integumentary system, tingnan po muna natin panandalian yung patungkol dun sa ating natalakay kahapon. No? We have talked about the muscles at ano po yung mga patungkol sa muscles na mahalagang maunawaan at alaala natin. Okay? So, yun po, tulad ng nabanggit po natin, napakadami po ng mga muscles sa katawan ng tao. There are over 600 of them, no? Uh,
Yes, 640 thereabouts ayon sa mga experts. Pero sa ating purpose, sa ating bilang mga massage therapist ay mahalaga po na maunawaan po natin yung mga vital parts ng muscles or muscle groups na kailangan natin magkaroon ng kaunawaan upang sa gayon ay madali nating kung tayo ay makipag-usap sa ating client at madali nating may turo or kung ating client naman ay may kaalaman sa anatomy physiology, madali magkaroon tayo ng ikang the meeting of the minds. Okay? So, ayan po, pag nakaharap, ito po yung muscle groups na natalakay po natin. Wala po dito sa ating pong illustration yung frontalis ng mga muscles po nasa bandang loob po natin, frontalis. And then tulad ng banggit po natin, hindi rin po kasama dito yung zygomaticus, frontalis. Yan. Zygomaticus muscles. Ito yung zygomaticus muscles. Ito yung muscle dito sa ating mukha na siyang nagkukos ng tayo po ay makangiti. No? And ayun po yung ano. And then of course na-mention natin kahapon yung litid. No? Yung litid dito, ito po yung sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid muscle. Ayan, and pababa po tayo. Well, of course, yung ating pag tulad nung sinabi ko sa inyo, pag nag-weights po tayo at madalas po tayo nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, lumalaki po yung ating deltoids. Ayan po yung muscle po dito sa ating pong balikat. And then, mayroon din po tayong tinatawag na biceps. Ito naman po yung lump of muscles na sa bandang harapan, anterior side. Pagka nasa posterior side naman po, ito po yung tinatawag na triceps. Okay? And then sa dibdib naman po natin, yan po, no? Kapag tayo ay gumagamit po ng lat machine, yan po, nagpapalaki din po yan ng pectoralis major, no? Or sometimes called as pecs. Ayan. Okay? Moving downward, yung muscle po natin dito sa ating pong tiyan, no? Ito yung parang pandesal dito po. Ayan. Ito po yung tinatawag po na rectus abdominis, no? Rectus abdominis. At sa tagiliran naman po, ayan, kung masipag po tayo magbuhat, ayan po, ito po, nade-develop din po yan, no? Magkabilaan po yan. Ito po yung tinatawag po natin na external oblique, no? External oblique. Okay, kung nakatalikod naman po, yung kite size na kite like image, no, sa ating pong likuran. Ayan, ito po yung tinatawag natin na traps or trapezius muscles. Ayan po. And then, of course, we've discussed about the rectus spinae. Mula dito po sa coccyx area hanggang sa bandang liit po yan. Rectus spinae, yan po yung kumikilos, tumutulong po para tayo magkaroon po ng movement, no, na maaaring magtalikod ng ganon. No? And then, the latissimus dorsi naman po, kung ito po ay trapezius, ito po sa tagiliran po, yung parang kumbaga parang cobra, no, yung well-developed ang muscles nila, parang nagkakaroon po ng cobra sa likuran. Yan po ay sanhi po ng yung latissimus dorsi. Yan. And then the gluteal muscles, ayan, may tatlo pong gluteal muscles, gluteus minimus, gluteus medius, and dali, may pumapasok. Okay, hindi na makapasok. Gluteus minimus, gluteus medius, tsaka gluteus maximus. Ayan, gluteus maximus or pwede nating tawaging ano na po, no? Ito po yung tinatawag po nating glutes. Ayan, glutes po yan. Okay? Dali medyo dali. Lipat ko lang to eh. At ay gumalaw tong forward. Yun. Kabalandra. Okay. So gluteus minimus, gluteus medius, gluteus maximus. Ito po yung glutes. And yung hamstring naman po, okay? Yung hamstring naman po ay banda rito po yan sa likuran.
Okay, ayun na magsulat. Ayan. Ayan, okay. Biceps femoris semimembranosus at semitendinosus. Ayan. Hirap na po siyang i-pronounce. Okay, or hamstrings. No, hamstrings. Ayan po. At yung pag nakarap naman po, ayan, tulad na banggit po natin, the longest muscle in the human anatomy is the sartorius, para siyang sash. Mula po yan dito, stretching towards dito sa may knee, no? Sa may knee part. Okay? Ayan, yan po yung sartorius, and we have the tibialis anterior. Pag sinabing tibialis, yung tibia, dito yung tibia na bone, yun yung muscle po na yan. Tibialis anterior because it's located up in front. Eh, yung quadriceps naman, ayan, sa bandang harap po natin, quadriceps, rectus femoris, rectus medialis, rectus intermedia, sorry, vastus pala, rectus no. It's vastus femoris, rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, and vastus lateralis. Okay? Ayan. So, in other words, yan po yung tinatawag na quads, no? Quadriceps. And yung binti naman, wag nating kalilimutan, itong tawag po dyan ay gastrocnemius. Ayan, yung sa binti po yan. Okay? So all in all, we have 640 more or less estimated or approximately 640 muscles na mayroon po sa katawan ng tao. At wag nating kalilimutan, ang main function po ng ating pong muscles ay number one, nagbibigay po ng tumutulong po para magkaroon po ng locomotion o movement ng ating pong katawan in full coordination with the bone groups or the skeletal system. And of course, hindi po pwede pong gumalaw po yan kung wala po yung pagmando po ng ating pong nervous system. Ayan. At well, of course, ang isa din pong function ng ating pong skeletal system ay nagbibigay po ng form, no, ng mass sa ating pong katawan, at tumutulong din po siya sa pag-distribute ng mga nutrients sa pamamagitan ng mga blood vessels na naka-embed, no? Pag sinabing embed, ito ay nakapaloob doon sa ating pong muscles, at doon po dumadaloy po ang iba't ibang mga nutrients, no? Ang mga nutrition sa pamamagitan ng ating dugo. At tumutulong din po siya para i-eliminate din po yung mga waste materials na siya ding dumadaloy sa ating pong muscular system. Okay. So, yun po yung mga mahalagang bagay na dapat nating maunawaan patungkol po sa ating pong muscular system. And today, ayan, tayo po ngayon ay mag-aaral patungkol naman sa integumentary system. Ano po ang integumentary system? Or ito po yung skin, no? Ano po yung bumubuo ng ating pong balat? Okay. Like what we have mentioned, the skin is the largest organ of the human body. Bakit po siyang pinakamalawak, no? Pinakamalaking organ system sa buong katawan? Simply because siya po yung bumabalot, no, sa katawan, no? Ito po yung organ system, at ang balat po ang bumabalot po niyan sa kabuuan, no? From the head down to the toes. Yan. Wala po siyang toe. So siya pong bumabalot. Now, ano po yung kanyang main function? Ano po yung kanyang main na gawain? Ano po yung kanyang contribution sa sistema ng pangangatawan? Okay, number one, tulad na sabi natin kanina, the skin protects the body from harmful microorganisms. Ito po yung covering po, ito po yung nag-iingat po ng buong katawan po ng tao, no? Number one is number one na ba 'yon? Isang halimbawa ay yung UV ray, no? Ano po yung UV ray? Yung ultraviolet ray na nagmumula po sa araw, no? Sa sikat ng araw. Ayan. Kapag wala po yung balat, in fact kahit na may balat no, kapag ang tutok po ng UV ray sa atin ay napakalakas, no, too strong, ayan, napakalakas po niyan, talagang magkakaroon po ng problema yung katawan po natin, no? Kaya lang po, katulad sinasabi po natin, karaniwan ito po ay napakalaki po ng tulong po niyan to protect our skin from ultraviolet rays. And yung pangalawa naman po, makikita po natin
pinipigilan po niya yung pagpasok po ng mga harmful na mga bacteria, no? Harmful kasi hindi naman lahat ng bacteria po ay nakakasira sa katawan natin, no? There are some bacteria that are human body friendly, no? So, yun po, pinipigilan po niyan ang pagpasok po ng mga harmful na mga microorganisms, no? Microorganisms. Yan po. So, yan po yung pinaka ano po niyan, ano? Sinasalag niya po yung mga harmful microorganisms kaya hindi po makakapasok sa balat po natin at yun po, natutulungan po manatiling malusog po yung ating pong pangangatawan. Okay. Now, ano po ang bahagi po ng ating pong balat, no? Ano po ang bahagi po ng ating balat? So here, isa-isahin po natin. Una sa lahat, ayan, dagdagan na po natin. Meron po pala siyang karagdagan po ditong function. It prevents the loss of body fluids. So pinipigilan po niya ang pagtagas po ng mga warm ng water and other necessary body fluid sa katawan po natin. It reduces harmful effects of ultraviolet radiation, the one that I have described earlier, no? Yung UV ray na yan. It maintains body temperature at a constant 37 degrees centigrade. Ayan, body temperature contains a range of sensory receptors to keep us in touch with the outside world, no? So meron po siyang sensory receptors. Ito po ay kabahagi po ng ating pong nervous system, no? Kaya ayun po, sensitive po 'yan at nararamdaman po natin kung mayroon pong panganib, no? Mayroon pong threat, yung mayroon pong ganon or kung minsan naman po ay may ano po kung tayo po ay kasama po natin yung ating ang tawag mo nun, yung ating jowa, ayan, no? So it helps improve or promote really closer relationships, no? Because of the sensory receptors that is embedded, no? Embedded in our skin. Ayan, no? So, nadagdagan na po natin kanina yung ating pong usapin patungkol po sa iba't ibang mga function po or gawain ng ating pong balat. Ayan, no? Okay, so moving forward, tingnan naman po natin. Ano po yung mga bahagi po ng ating layer ng ating balat, no? So, ayan po, layers, skin layers and components. Ayan. Okay, una sa lahat, ang ating pong balat, ayan po, ay binubuo po ng outer layer po ay yung tinatawag po natin na epidermis, the dermis, and ayan po yung major na dalawang bahagi po ng ng ating balat, but sometimes the others would also mention the adipose tissue. Ayan po. So ano po yung epidermis? The epidermis is the upper layer of the skin and composed of the melanin and the keratin, no? So upper layer. Ayan po yung upper layer po niyan. Dito po yung upper layer, ito po yung epidermis, no? Outer layer po 'yan. Yan. Ayan po yung tinatawag po natin na epidermis, no? Yun po yung pinakalabas po um, ng ating balat, no? And sige, ano na po natin? Diretsuhin na po natin, no? Yung pangalawang layer naman ay yung dermis. Ayan. Kung mayroong epidermis, which is the outer layer, meron pa pong dermis, which is sometimes called as the true skin. Yan. Ito daw po ang totoong balat. True skin. Ayan. At marami po siyang component, maya-maya po ating pong himay-himayin po yung iba't ibang component, yung iba't ibang bahagi po ng ating pong dermis. And yung sa pangatlo naman po, which is the hypodermis, no? So ito po yung sa ilalim po ng hypodermis at kalimitan po ito po ay binubuo po ng adipose tissue na tulad na banggit natin kanina, no? However, ang dalawang main layer po ay epidermis. Pag sinabi epidermis, outer, yung dermis mismo, ito naman po yung inner layer at ito po yung minsan ay tinatawag po natin na true skin. Ayan. Okay.
And next, ah ayan, nabanggit natin kanina, ang ating pong epidermis ay binubuo po ng melanin at ng keratin. Ano po yung melanin? Melanin produces the hair, the skin, and pigmentation. Okay. The hair, yan, eye and skin pigmentation. So alam naman po natin yung buhok, alam naman natin yung mata, at pero pag sinabi po natin pigmentation, ito po yung nagbibigay kulay po ng ating pong balat, no? Pigmentation. Ayan. Kaya kung ang iba po sa atin ay light skin, ibig sabihin po nun yung melanin po nila ay manipis, no? Pagka sobrang kapal po ng melanin, that causes them a darker skin, no? Ito yun po. The more melanin you have, the darker your skin would be. Ayan, no? Kaya yung mga ibang kababayan natin na mahilig po sa kanilang ano po, yung nais lang po nilang pumuti, ayan, gumagamit po sila ng iba't ibang iba't ibang mga sabon, iba't ibang mga sometimes even injectables para numipis, no? Numipis po. Tama ba 'yon? Ninipis. Para sigurado. Ninipis po yung kanilang melanin, no? However, there's a big danger kapag ang melanin po ay manipis kasi that would make the skin more vulnerable to what? Hulaan nyo. Again, like what we said, yung UV ray, no? Ayan po, yung sikat ng araw. Ayan, no? Kaya pag manipis po yung ating melanin, delikado po yung ating balat, and chances are some of us would even have what we call yung skin cancer, no? Kaya ayan po yung disadvantage. Kaya minsan makikita niyo po na 'di ba, may mga tao tayo pagka naglalakad po tayo sa kalye, minsan may nagtatakbuhan, no? Akala mo hinahabol na kung ano-ano. Yung pala kasi takot silang matitigan po ng araw ng matagal, no? Lalo na po pag ano, yung tutok po yung araw. Yan. Why is that? Because probably nagkaroon po sila ng injectable, nagpa-inject po sila ng chemical sa katawan nila para maging manipis po yung kanilang melanin kasi maganda naman, no? Tingnan pag maputi yung skin, hair skin, ayan. Kaya lang po, mayroon po siyang trade-off, no? Like what we said, yung kanilang vulnerability sa skin cancer. Yan, no? Kaya mamili po kayo, ano bang gusto nyo? Yung kalusugan o yung kaputian? Ayan. Okay? Okay. So it's all up for us kung ano po yung ating pipiliin. Okay. Ano naman po yung keratin, no? Kanina melanin, ang keratin naman po is a type of protein that helps form the tissue of the hair. Yan, no? Nails, an outer layer of the skin. Kaya tumutulong po siya para mabuo po yung buhok po natin, yung kuko, and other outer layer of the skin. Okay? Melanin causes pigmentation. The keratin causes for ano, yun, nagpo-form po siya ng tissue na siyang bumubuo po ng mga outer layer of the skin, the hair, and even the nails. Yan. Okay? So, tuloy po tayo. Okay. Now, ano po pong meron? Okay. Ayan. Dito naman po sa dermis naman, ito po yung bumubuo ng ating pong dermis, no? I do not know kung makikita niyo po, medyo malabo po sa aking image. Tingnan ko po sa isa pa. Baka malinaw ito. To. Okay. Ayan. Ayan. I think this is clearer. Okay. So, where is the dermis here? Yung dermis, tulad sabi natin, ito po yung the true skin, no? Ito po yung sa ilalim po ng ating epidermis at ito'y binubuo ng sumusunod. Number one is the blood vessels. Okay? Ano po yung blood vessels? Ito po ay yung daluyan po ng ating mga dugo. Okay, dito po dumadaloy po yung mga nutrients, dito po dumadaloy po yung oxygen, and even yung mga waste products, no? Yung ating pong yung
ano ba ibasura po ng ating katawan, no? Pagka ito po lumalabas at ito bumabalik po sa circulatory system, sa ating pong puso, eventually doon po sa lungs. Okay? So, ayan po. Again, blood vessels, and you have also the sweat glands. Ayan. Ito po yung nagkukos po ng pawis. Ano po yung nagagawa po ng pawis? Ang pawis po natin ay tumutulong para i-maintain po ang body temperature. Kanina lang nasa labas po ako habang nagmamaneho po ako. Mainit po yung araw sa labas. Buti na lang ako po ay may suot-suot po na aking jacket at ako ay pinagpapawisan. No? Pagdating ko ng bahay, no, ako ay nagbibihis na po, ay talagang pawis na pawis po yung aking likuran. Ito po ay sanhi ng ating pong sweat glands. No? Kaya ang sweat glands po ay hindi po yan perwisyo. Ito po ay malaking tulong para ma-maintain po ang ating body temperature kapag tayo ay nasa gitna ng isang tutok na araw. Ayan, the sweat glands. Ano naman po yung oil glands? Yung oil glands naman po, yan, which you can see it here. Yan po ay tumutulong po para mag-moisturize, no? Para mag-moisturize po, hindi po masunog yung ating balat, no? Kanina po pagka mainit, nagkakaroon po ng pawis, pero po nagpupudos din po ng oil gland yung ating balat para po ma-moisturize yung ating skin, manatili po itong ah, makinis. Makinis talaga, no? Manatili po itong makinis at ayan, protektado din po yung ating pong pangangatawan. And of course, huwag nating kalimutan, andito po naka-embed, no? Pag sinabi na naka-embed, nandiyan po naka ano po siya, no? Nakatalaga po yan yung hair follicle, no? Yung follicle po natin, hair follicle. Ayan po, na kung saan ay lumalabas po yung ating mga buhok. Ayan, no? Or the hair sa ating skin. Ayan, no? So, marami-rami rin po yan, pero I think wala po dito yung mga malilinggit na ganito, mga nerve endings po yan, hindi po na naka-illustrate po siya. Mahalaga po yung nerve endings kasi ito po ay ika nga sensory receptors, no? Sensory receptors, nagbibigay po ng pakiramdam kung ano po yung mga nangyayari po sa ating paligid kapag tayo po ay natapat sa isang mainit na bagay, isang kunwari po ay natapat po tayo sa kumukulong tubig. Nako, 'di ba? Nagkakaroon po tayo ng reaction, no? Nagkakaroon po tayo ng ang tawag no, involuntary movement. Hindi natin namamalayan kumikilos lang po siyang ganun kasi 'yun po dahilan po sa ating pong mga sensory receptors na matatagpuan po natin dito po sa ating pong dermis. Ayan, no? And the last but not the least, tulad po ng sinabi po natin, the first layer is the epidermis, the second layer is the dermis, at yung pangatlo ay yung fatty tissues or sometimes the adipose tissue or hypodermis. Ayan, no? So, yan lang po yung mga bagay na dapat nating tandaan when it comes to the skin. And let me check, ano pang meron? Ano pang maaari nating titingnan? Patungkol po sa balat po ng tao. Okay? Sige. Okay. So, ayan, baba po tayo ng konti. Okay, I think yun na lang po. Balikan na ulit natin as a review. Okay? Now, welcome to the integumentary system. At the integumentary system, at tulad na banggit po natin kanina, para manatiling malusog po yung ating pong balat, yung ating integumentary system, kailangan po ito'y maging matibay at protektado po sa mga harmful na mga microorganisms. At tulad sinasabi po natin, isang main function po ng ating pong balat ay siya po ay protective covering. No? Siya po yung nagbibigay po ng proteksyon sa ating balat at pinipigilan po ang pagpasok po ng mga harmful microorganisms. No? It's not only merely bacteria but other harmful microorganisms that causes diseases no, sa katawan po ng tao. At ayan, and then dagdagan na po natin yung function po ng ating balat. Ang sumunod po ay ayan, it prevents the loss of body fluids, no? Ano po niya, pinipigilan niya po yung tagas po ng body fluids. And remember, yung body fluids po ay kailangan po din ng ating katawan, no? Lalo na po yung water. Kailangan po 'yan, no? Kaya iyan po ay pansalag po natin para hindi po magkaroon po ng
kawalan po ng body fluids. Kasama na din po yung dugo, no? The body fluids, kasama po yung dugo, the water, the blood, and other liquid that is needed in our body. Okay? And yan, it prevents the harmful effects of the UV rays, no? UV rays or the harmful radiation coming from emanating from the sun. Ayan po. Okay. At tulad sinabi din po natin kanina, nung ako'y nagmamaneho, it maintains body temperature at a constant 37 degrees centigrade. No? Kailangan ano po, hindi masyado malamig at hindi masyado mainit, no? Kapag malamig, ayan po, nabanggit natin kanina, kapag malamig, pagka mainit, antimano, yung ating pong sweat glands, kumikilos po yan para mag-produce po ng enough na liquid para to cool off, no? Yung ating pong balat, no? Para mabawasan po yung magkaroon po ng overheating. Okay. Ano naman po ang nangyayari kapag tayo po ay nasa isang malamig na lugar? Ayan, no? Ayan, pag malamig na lugar, of course, tumutulong po yung ating balat para i-maintain naman po yung balance ng body temperature at sa pamamagitan po ng tulong po ng ating muscular system, tayo po ay nanginginig, no? Nagsishake po tayo at yung pagsishake po na yan ay tumutulong po para uminit yung ating pong katawan, no? Huwag kayong magtaka pagka nanginginig po kayo sa gitna po ng malamig na environment, no? Ayan po. Okay. And it contains a range of sensory receptors, and later you'll find out there are millions of sensory receptors sa ating katawan. Ayan, naka-embed, okay? Nakatalaga po yan dito po sa ating pong balat. Napakarami po niyan at tinutulungan po tayo na maging sensitive sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. No? Ayan, kapag mayroong pong danger, no, na nararamdaman yung ating katawan at sa pamamagitan ng ating balat with the presence of the sensory receptors, immediately nakagagawa din tayo agad ng ating reaction. At yung normaling reaction na yan ay yung tinatawag natin na involuntary, no? Hindi mo na kailangan magkaroon pa ng pagsusuri or magkakaroon ka pa ng pagtatanong kung kani-kanino, automatic lang po yan nagpo-pull out to protect the body from the harm that may be caused dyan po sa isang environment na yan, no? So, ayan po, kaya napakaganda po. Napakaganda po nung gawain po ng ating pong balat. Sa maliban na lamang po para sa mga kababayan natin na pinagpala po ng ika nga ng fair skin, no? Ayan, no? Pag sumasali po sila sa mga beauty contests, no? So malaking bagay po 'yan, no? Nagbibigay po 'yan ng dagdag na points kasi po napaka-fair yung kanila pong balat. However, kasi ang dahilan po na tulad sinabi po natin, dahilan po sa pagkakaroon po ng manipis na melanin ay kaya medyo maganda po yung yung texture ng balat, maganda pong tingnan, maputi po 'yan. However, mayroon naman po siyang downside. Ano po yung downside po na 'yan? Ang downside na 'yan ay naging vulnerable po ang ganyang uring balat, no? Na kapag manipis mong kanyang melanin ay vulnerable po yan sa mga harmful na ultraviolet rays na nagmumula sa araw. Kaya yan po, no? And that explains, tulad sinabi natin kanina, na talagang may mga tao po, may mga kababayan po tayo na takot po ma-expose sa ilalim ng sikat ng araw. Okay, okay lang po yung tulad sinasabi po ng ating mga teacher nung tayo po ay bata pa, no? Maganda po yung sikat ng araw ng bandang 7:00 ng umaga, no? Tama ba 'yon? 7:00 ng umaga, 6:00, 7:00, yung mga gano'n, no? Iwasan po natin yung tutok ng araw ng mga bandang tanghali, 10:00 hanggang mga 1:00, no? Grabe yung init po na 'yan, no? 1 to 2 PM, 'yan. Ingat po tayo diyan. Okay, pero pag sa umaga, around 6 or 7 o'clock, napakaganda po, no? Kasi
banayad pa lang po yung effect po ng ray ng sunrise, ng sun, ano ba yan? Sun ray. Yan, sun ray sa ating balat. Okay? Sige po. Now, ayun po, I think ang critical part ng ating pong pag-aaral patungkol po sa integumentary system. Ulitin po natin. Actually, marami-rami pa po yan. Yung sa original text po natin sa manual ng DOIS, marami-rami po yan. Pero habang tumatagal, tinatapyas na po ng DOIS yung mga medyo hindi naman masyado nating kailangan sa larangan po ng pagmamasahe. No? Kaya suffice to say, tulad sinabi po natin, lagi lang po nating tandaan, ng ating balat ay binubuo ng tatlong major components. Una sa lahat, yung ating pong epidermis, which is the outer layer, and the dermis, which is the true skin, ika nga, and of course, the hypodermis or the adipose tissue or the fatty tissues. Yan po yung nasa, ika nga, third layer. Okay? Ito po yung, ano po yan, ito po yung fatty tissue na nandyan po. And then, you have the sweat glands over here and the oil glands over here. Ito po yung mga hair follicles. And ito naman po, saan ba yun? Ayan. I think these are the nerve endings. Ayan po, nerve endings. Ayan. Ayan, marami po yan. Billion po yan. And I'm looking at the blood vessels. I think these are the blood vessels from here. Okay? Na saan po dumadaloy po yung mga dugo, no? And of course, dumadaloy din po yung oxygenated at saka deoxygenated blood. No, pag sinabi nating oxygenated, yung uri ng dugo na punong-puno po ng oxygen. At pag sinabing deoxygenated, ito naman po ay uri ng mga dugo na wala na pong oxygen, no? Kaya deoxygenated. Okay? Kaya ang kapalit na po niyan ay yung pong mga carbon dioxide. Ayan. Okay? So, ayan po, yan lang po yung ating pong pakatandaan when it comes to the integumentary system. Okay. Ayan. Yan. The last but not the least, tulad sinabi po natin, the largest organ system in the body is the skin or the integumentary system. Okay. So I think that's all for today. Wala na po tayong ano pa ba yung yan, wala na po tayong ibang titingnan po dito. Okay. Meron pa ako na miss. Ayan, the keratin. This is the image of that, the type of keratin or protein that helps form the tissues of the hair, the nails, and the outer layer of the skin. Okay. Pero ang pinakabida kanina, yung ating pong pinag-usapan na melanin. Ayan po, kasi marami po tayo. Alam nyo ba na when it comes to mga whitening, yung mga ganong klaseng products, I think umaabot po ng billion. That's a big business, no? Yung mga pampaputi. Yan, no? Kasi hindi ko lang alam kasi sa US, kung inyo mapapansin, marami din mga turista dito, 'di ba? Nagsa-sunbathing. Bakit sila nagsa-sunbathing? Ayan, kasi gusto nila magkaroon po ng tan skin. Ayan, tan skin. Ano ba yung tan? Magkaroon po ng tan. Ayan. Ayan, para medyo mag-dark po ng konti, no? Sa kanila po kasi, pagka medyo tan yung tan, yung kulay ng yung balat, ikaw ay medyo sosyal ng kaunti, no? Ibig sabihin po noon, marami ka na napuntahang mga lugar. Okay? So, ayan po, kaya sila ay nagsa-sunbathing. Ayan, no? Ito po yung araw, no? Ayan. Ano po yan, no? Nandiyan po sila sa tabing dagat at ito po yung dagat. Kunwari, ayan, dito po yung mga tao na yan, no? Nagsa-sunbathing po sila. Ayan, okay? Pero mga Pinoy, kabaliktaran, tayo naman po ay takot na takot sa araw. No? Takot na takot sa araw. Oh, sila po ay no. Kaya siguro naman kasi kung titingnan po natin among yung ethnicity, ang tawag ba nun? Yung mga hindi ko na maalala eh. Yung mga tao, 'di ba? May mga tao po kasi na likas po yung kanilang halimbawa, ito na lang po. Ba tayo na sa keratin, no? Melanin dapat 'yan. Okay? Yung mga kababayan po natin na mga nasa Africa, no?
yan po, talagang grabe yung kapal po ng kanilang ano po, ng kanilang melanin, no? Ayan, saan ba yung drawing natin na melanin? Nawala na po siya. Ayan. Oh, doesn't appear. Ayan. So yung melanin po nila ay makapal na makapal, no? Kaya they are very much protected, no? Kasi sa kapal ng kanilang melanin kaya nagkaroon po sila ng dark skin, very dark skin, no? Pero naman po yung mga Caucasians, no? Like yung mga Americans, yung mga ganon, yung mga Caucasians, ay manipis, no? Kaya yan po sila po ay vulnerable po and they are prone to what we call as the skin cancer. Ayan po. Okay? Sa ating larangan sa pagmamasahe, ano ba ang impact? Ano bang kahalagahan po ng kaunawaan natin sa ating pong pagmamasahe sa larangan po ng ating pag-aaral sa patungkol sa balat, no? Ano po sa tingin nyo? Anyone? Sige, I would like to hear from you. Ano ba sa tingin nyo? Ano bang bearing niyan, no? Pag tayo po nagmamasahe, ano pang bearing ng ating pong pagkakaroon ng isang malusog na integumentary system? Sige. Any volunteer? Si Noemi. Miss Noemi, ano sa tingin mo? Noemi? Noemi, go ahead. Ah, di yata tayo naririnig. Baka naglalaba yata siya. Ano ba, nagpa-plansa o naglalaba? Michael na lang. Michael, sir. Mike, ano sa tingin mo, Michael? Michael? Go ahead, Michael. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaunawaan patungkol sa integumentary system? Sure yung para sa akin sure ano, bali tumutulong siya sa for nag pagdating sa massage nakaka-exfoliate ng skin ng kliyente po. Ah, okay. So ano yung ibig sabihin ng exfoliate sa tingin mo? Parang nare-remove po yung dead skin po. Mga dead Ayan. skin, Or ganyan. or dead cells, no? Opo. Dead cells. Ayan. So exfoliation, no? Habang nagmamasahe ka, sa totoo lang naman, I think na-notice mo naman siguro Michael, 'di ba? Pinsan pag nagmamasahe tayo para mayroong may libag. Opo. Ayan, no? Yung iba sa atin nandidiri, di ba? Oh, naku, kadiri, may libag, yung ganon. Actually, dead cells yan eh. No? Dead cells yan. No? Kaya wag kayong baka sabihin nyo, ano naman to, yung client ko, hindi naman naghihilot siguro pag naliligo. Yung ganon. Okay? Sige. Thank you for that, Michael. Thank you for your input. Let me ask si Evelyn. Evelyn, ano sa tingin mo, Evelyn? Ano ang tulong ng kaalaman natin sa pagmamasahe? Sige, game. Ayan si ano na lang, si Miss Victoria, si Marivic. Yes, ma'am, go ahead. Miss Marivic, go ahead. Ah, nawala. Sige, ma'am, go ahead. Unmute ka muna po. Ayan. Sige, go ahead po. Hi po. Kasi po 'di ba, ang unang layer po ay nakikita natin 'pag magmamasahe mas navi-visualize po natin yung skin Yes. rather than the other system po. So Opo. makikita mo na puwede po siyang maging sign sa atin kung healthy or kung puwede nating i-massage yung pong patient, Opo. yun po. Okay, si Michael kanina sinabi niya ini-exfoliate no yung skin. So gumaganda yung skin. Ano pa yung tingin mo na pwede nating gawin para makatulong sa balat ng Yeah, ating sa client? sa scars po, ang Bars. massage po kasi nakakatulong po siya para po kasi 'pag 'di ba po hinahagod natin, Hmm, nakakatulong po siya sa pag-ano po ng collagen po. okay. So, ayan po no. Opo. Yan, sa scar so nagkakaroon ng healing no? Opo. Unti-unti na gumagaling po yung scar tissue na sinasabi natin. Ayan.
Okay? So well said, no, Miss Marivic. Well said. At tulad sinabi mo, ay yun po yung isang advantage mo niya. Kasi pag nagmamasahe po tayo, mahalaga po na we know the advantage of the massage and we can share that with our client para ma-appreciate nila yung ganun ba? Ganun ba yung nagagawa ng inyong masahe, no? Nakaka-exfoliate ng skin, nagkakaroon po ng natutone ng maayos yung balat po natin, yung gano'n, no? Nababalanse po yung init na kailangan po nating skin. Ayan, no? Wag niyo lang banggitin sa kanila na, "Ma'am, makakatulong po tayo para pumuti po kayo." Kasi ano na yan, medyo medical na po yan na term. Okay, so let me hear one last input coming from Loida. Loida, ano sa tingin mo ang tulong ng ating masahe sa client po natin? Loida, go ahead. Loida? Yan. Sige po. Unmute mo, Ma'am Loida. Ito yung maaga-maaga pa eh, no? Parang alas 10 pa lang yata, nasa ano na siya. Hindi, joke. Pero siya yung unang pumasok. Miss Loida, go ahead. Ano ang nagagawa ng ating, yung masahe po natin, anong tulong niya sa ating client? Okay, habang nag-iisip si Loida, si Bianca. Hello, Miss Bianca. Any idea regarding dun sa pagmamasahe natin? Paano ito nakakatulong sa ating client? Sir, kasi pag minamassage yung skin, di ba, Opo. na-increase ng blood flow. Opo. So, it helps yung like yung sinabi nga nila sa scar, tapos yung circulate ng blood sa area, it helps yun. So, affected lahat yun. Like, even if, Swedish lang yung massage mo, haplos lang, it still stimulates the blood circulation in that area. So, Okay. so yun. So hindi lang siya sa circulatory system, 'di ba? Kasi technically yung pag sinabing blood circulation nasa circulatory system. Pero tulad na banggit natin kanina, yung ating balat ay diyan po yung hino-host po 'yan ng ating pong blood vessels, nandiyan po 'yan kaya ayun no, pagka masarap yung hagod, ayun. Talagang malaking bagay po 'yon kasi tulad ng isang commercial kung maalala niyo po, 'di ba? Pagka may karamdaman yung tao ay nasa dugo daw 'yan. Kaya kaya oo. Kaya talaga sa totoo lang, ang masahe kasi malaking bagay yan sa atin, ano? Not only among our clients but even among ourselves. Kasi tayo yung nagkakaroon po tayo ng napakagandang parang health maintenance check, no? Lifestyle na sinasabi na very 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 relaxing at the same time talagang malaki yung tulong sa ating sa ating balat at not only that, no? Doon sinasabi ko po sa inyo madalas at narinig niyo po sa akin siguro madalas na it also meets the need for touch, no? Lahat ng tao kailangan po natin ng touch. Kaya pagka ang tao po ay salat po sa touch, yan po yung madaling mamatay. No? Hindi, may study po yung ginawa eh. Mga tao po na madalas po sila nakakaramdaman po ng dampi, no, ng masahe, sila po ang detect to live longer, no? If you talk about Japan, bakit yung lifestyle po nila ay napakahaba? Kasi ang isang bagay po diyan is ayun nasa culture po nila yung touch kasi, no? Nasa culture po nila yon, no? Even meron silang tinatawag na public bath, no? Yung mga kalalakihan naghihiluran po sila sa public bath, yung namang sa kabilang side mga kababaihan naggaganon po lalo yung mga mag-anak, no? Ayan po, mga negosyante. Paano no nagkakaroon po sila ng selya, hindi selya kundi nasisil yung kanilang mga kontrata. Ginagawa po nila sa mga public bath, no? And they do rubbing the skin of their business partners, ika nga, no? So lalo tigit sa atin sa larangan ng pagmamasahe. I think that's all for today. And thank you so much for what you have shared. At tulad na banggit natin kanina, napakahalaga po na ating balat at mahalaga po that we have enough working knowledge para pag nagmamasahe po tayo na i-translate natin, na explain natin sa ating client ano yung advantage ng ating hagod, no, na yung advantage ng ating pagmamasahe at all the more na appreciate ng client yung kanilang natatanggap na masahe at it gives them more value for money. Ayan po.
So kung wala na pong tanong, maraming salamat and I think we will continue on our discussion tomorrow. Tuloy-tuloy pa rin po yung survey na ginagawa po natin. I was asking you and some of you had even came out with a survey sa ating pong messenger kung ano yung preferred time pa rin po ninyo. If you prefer that we would do the classes 12 o'clock to 1 o'clock or you would want also to have it done, you might want to change it from instead of 12 to 1 to 7 to 8 in the evening. No? But there were some who said, sir, gawin natin ng 10 o'clock. Ayan po, but there were only few of them. No? So, tingnan po natin kung majority kung ano po yung mangyayari. That will be all for now. And tuloy po kayo sa inyong pag-aaral and your midterm exam is coming soon. Kaya tuloy kayo ng pagre-review. And of course, yung inyong pong finals, which will be happening soon. And reminder ulit sa inyo pong mga video, start working on your video na kung saan na ipoportray nyo, ipipresent ninyo po yung 3 stages of massage. Gayahin nyo lang po yung format na nakita nyo po sa inyo pong, sa ating pong YouTube channel. And then, yung ating pong spiel, yung pag sinabing spiel, ito po yung naka-guide na po na inyo pong maaaring sabihin. Yung iba naman po ginagawa po nila habang gumagawa ng video, pinopost po nila sa sa wall yung sasabihin po nila. Pwede po 'yon, no? Pwede po 'yon. For as long as what I would like to see is the complete presentation from the pre-massage, massage proper to post-massage, no? And of course, yung 5 basic stroke manipulations naka-embed po doon sa inyo pong massage proper. And give yourself around 15 to 20 minutes to do your presentation wherein meron po kayong assessor, kayo po na magpiperform at meron din po kayong model, no? And of course, ipipresent din po kasama po yung inyong mga massage paraphernalia. No? Parang you're trying to mimic, no, kung ano po yung maaari mangyari po sa harapan po ng inyong DOH assessor during your oral and practical examination. After having done your video, pag na-edit nyo na rin po, paki-upload sa inyong YouTube channel and then you just send me the link ng inyong pong video na nasa YouTube channel. At huwag kayong magpapadala sa akin ng raw video kasi napakabigat po pag raw video. I-upload nyo po sa YouTube channel. Kung wala po kayong YouTube channel, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong YouTube channel. Or kung gusto nyo naman, manghiram na lang kayo ng channel, doon nyo i-upload and then you copy the link and you send it to me. And I will be checking on that later. No? But like what I said, kailangan po yan. That's a requirement for your graduation, no? Graduation talaga. Okay? So, maraming salamat and see you again tomorrow. God bless and study well, study more. Bye for now.